Ang plano nila, sirain, wasakin, maglabas ng kung ano-ano para lamang pasamain ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Dahil ang gobyerno po ni Pangulong Marcos, kahit kapartido ka niya, kakampi ka niya, kung alam niya na may pagkakamali ka at may nilabag ka sa batas, pananagutin ka. Yan ang hindi matanggap ng mga Duterte. Magandang araw sa iyo, kaibigan, kapatid at kabayan. Alam niyo po, naisip niyo ba itong naisip ko kung bakit ganun ang pag-atake ng mga Duterte sa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos at kasapakat nila ang mga troll social media at mga kilalang ibang personalidad na mga political vlogger. Simple lamang ang gusto ng mga ito, ang maibalik ang mga Duterte, at yan naman ang gusto ng mga Duterte. Ang plano nila, sirain, wasakin, maglabas ng kung ano-ano para lamang pasamain ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos at sirain din ang leadership ng House of Representatives sa katauhan at sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Yan po yung mga agenda. Alam naman po natin na ang mga Duterte sanay gumawa ng kwento. Sanay gumawa ng eksena, dadaanin nila sa mga joke-joke, dadaanin sa mga salitang paputang ina, gago, ulol, etc. kung ano pang mga gimmick ang ginagawa nila. Pero ang katotohanan, isa lang ang gusto nilang mangyari. Ang makabalik sa pwesto at mawala sa kapangyarihan at mawala sa issue yung mga nakalkal laban sa kanila para sila'y mapanatiling mabango. At ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong atin opinyon tungkol kung bakit ganun ang pag-atake ng mga Duterte. Ano ba talaga ang plano nila? Bakit ganun ang galit nila kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos? Ganito kasi ang hindi alam ng karamihan nating mga kababayan. May matagal ng grand plan ang mga Duterte noong 2023. May mga lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, iupo si Gloria Macapagal-Arroyo bilang front. Pero teka, ano ang balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si Pangulong Bongbong Marcos. At kapag natanggal sa pwesto si BBM, ipapalit nila sa pwesto si BP Sara bilang presidente. Pero may isang malaking problema. Martin Romualdez, siya lang ang humarang sa plano nilang masama at simula noon, galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napapansin ninyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa plano nilang ito? Para sa bayan? Para sa mga Pilipino? O dahil naging sakim sila sa kapangyarihan? Hindi lang iyan. Handa silang pumatay para lang makuha nila ang gusto nila. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kasakiman at pagiging gahaman ng mga Duterte sa pera, kapangyarihan na nakukuha nila sa kanilang pag-upo sa gobyerno. Hindi nila tunay na nainiisip ang kapakanan ng nakakarami. Bagkos ay inuunan nila ang mga pangsarili nilang mga interes. Kung tunay na sila ay magagaling na leader, bakit hanggang ngayon ang lugar na kanilang pinamumunuan ng ilang dekada na ay hindi pa din masasabing number 1 sa yaman at pagiging progresibo sa ating bansa? Ibig sabihin ay walang kwenta ang kanilang pamumuno dito. Matagal nang binabalak ng mga Duterte na mapanatili sa kanilang poder ang kapangyarihan na kaakibat sa pagpupwesto sa kanilang sarili sa Malacanang, kabilang paninira ang kanilang ginagawa sa kanilang mga nakikitang hadlang sa kanilang mga
mitiin at maitim na plano at hayaan na nga. Target nila si Speaker Martin Romualdez kaya sunod-sunod ang pinalalabas nilang mga kasinungalingan laban sa kanya. Hindi ba't kilala ang mga Duterte na meron troll farm kaya madali para sa kanila ang maglunsad ng mass media attack or fake news laban sa mga tinuturing nilang hadlang sa plano nilang makabalik sa pwesto. Ngunit tapos na ang ating pagiging tanga at bobo. Hindi na tayo muli pang magpapagamit at magpapaloko. Sila ang tunay na kalaban ng bansa natin. Ang mga Duterte ang totoong taksil sa ating bayan. Mulat na tayo sa katotohanan, pera at kapangyarihan lamang ang nais ng pamilya nila. Handa silang ibenta ang ating bansa sa China, makamit lang ang nais nila. Salamat kay Speaker Martin Romualdez sapagkat tunay ang malasakit sa ating bansa at nagawa niyang hadlangan ang planong ito ni na Gloria Macapagal Arroyo at ng mga Duterte. Protektahan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at protektahan din natin si Speaker Martin Romualdez. Pag-ingatan natin ang totoong pinili ng taong bayan at supili natin lahat ng mga masasamang balak ng mga Duterte pati na din ng mga kaalyansan nila na siguradong walang maidudulot ng mabuti sa ating bansa. Po ang ating nakita at napapansin. Kaya atat na atat sila na kung ano-ano sunod-sunod na kabilaan pag-atake sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos at pati na rin kay House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Kita nyo naman po kung ano mga pinagsasabi nila. Dahil planado na po ang gusto nilang mangyari. Mapatalsik sa lalong mapadaling panahon ang ating Pangulo. Pero mabuti po ang Diyos. Bakit? Hindi niya hinayaan na mangyari ito. Dahil ang gobyerno po ni Pangulong Marcos, kahit kapartido ka niya, kakampi ka niya, kung alam niya na may pagkakamali ka at may nilabag ka sa batas, pananagutin ka. Yan ang hindi matanggap ng mga Duterte na kahit sila'y nagkamali, gusto nila maging bulag si Pangulong Ferdinand Romualdez. Pero blessing in disguise. Bakit? Dahil nandiyan dyan si House Speaker Martin Romualdez at sila'y nababasa at nakikita ang galaw nila. Kaya sila'y nahadlangan. Kita nyo nga, gusto nila mapatalsik din si House Speaker para ang iupo yung dating ng agaw ng kapangyarihan. Di po ba? Kaya napatalsik din dati si dating Pangulong Erap dahil pinalitan kaagad. Now, gusto nilang maulit ang ganun eksena. Na parang paawa effect sila kung ano-anong pinapalabas nila sa social media na sila ay mukhang api. Pero ang totoo, hindi po sila ang api. Bagkus, alam po natin, sino ba ang unang kumalaban? Sino ba ang unang umatake sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Di po ba ang mga Duterte? Ang mga Marcos nga, di nga sila pinapatulan. Tatawa-tawa lang si Pangulong Marcos. Ngayon, itong mga vlogger, ginagamit nila para atakihin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Sa awa at tulong ng Diyos, ako'y naniniwala, matatapos ang term ni Pangulong Marcos dahil sa tulong yan ng sambayan ng Pilipino.